volted and diluted. Kaya isulod mo dito siya no bangagan. Unlike kang welded, ring no i-weld mo siya. So for this one, isa lang ang ato ang condition parehara pagka-solve for rivet or kang bolt na connections. So we have the combined shear and torsion, then the other one kay the combined shear and tension, which is the bending. Ako i-differentiate ang buwa. Suppose when you say shear and torsion, within sa iyang system lang mo tuyo. For example, kanina connection. And then naka-apply force. So natay shear, kaya of course, kaning system load na to is may pagkos na siya shearing, direct. Para na siya o kung kanya ko cellphone, direct na ko siya. Direct, no? Kaya imagine mo nga kaning kamera kaya mo na siya ang mga bolt. Example, ako siya ipilit direct, and then bilodan na ko siya direct. So ang duha iyang mo feeling na stress. Ang night torsion or twisting, kaya tungkol pag-apply na ko direct na siya tendency nga mo tuyok. So imagine nyo ang imong connector ni tuyok, no? Nag-twist. And then at the same time, naka-feel siya o shear, kaya i-resist mo niya nga force. So tendency kung connector ni siya, pag-apply mo sa force, ang putol, no? Putahay, kahit connector. Pag-apply mo sa force, maputol siya tungkol sa shearing. Kaya diba ang shearing sa man, i-apply force at opposite direction. So ang contact between sa itong connector o sa ako ang i-connect sa iya is na ito sila putol tungkol sa shearing o sa twisting. So yan, para na siya kang shear and torsion, no? Pag-apply sa force, mo rotate, which is, ako na i-discuss later kung sa iyang effect o sa siya basic sa iyang free body diagram. Then, for example, no, ano siya ang shear stress, combined shear. It is for you to identify. Pag umot niyo sa board exam, or sa exam na ako sa free, kamu mo identify ana kung shear and tension na siya or shear and torsion. So, katong isa is mag-cause siya of bending. Kaning isa mag-cause siya of twisting. Obviously, tagan mo buwa no kaniyang plate, and then kaniyang plate i-connect. It can cause torsion, di ba? Then at the same time, shearing, kay kanin sila tanan mo, tubo man ay shearing dira. Then nag-cause po siya of twisting. And then, unlike para kang bending, shear and bending, no? Shear and tension, is the bearing type. Kung tanawin mo siya, ang tendency is, for example, kanina mo din siya makit, kanyang session. Pag-apply na ito bearing, kung ano na siya dira. Of course, pilit na siya bulusot, no? Pero, kahit tendency mo, bend, hindi siya na kanina connector. Okay. Kanina siya connector, sige siya i-push ka downward. So, it can cause, sige siya putlo dito. So, may tendency nga mo, bawog. No? Ang iyang deflected shape is, may tendency nga, inani, no? Dapat ingana siya, no? Kay mulusot siya. Pero, kay hindi siya kalusot, may tendency nga, hindi siya mo, epekto mo, bakal ni ano ang connector. Sige mo yung kanina portion sa plate, yan tumitibang daon. Diba? So that will cause bending. So we will focus first for this one. This will only be the kaning parts and increase. But sa katungkang bending, is apply sa inyo ang exam. So riveted and bolted connections. So we have this one. Send na tayo. So for this one, may klase, no? Face-to-face may klase naman natin. So for example, so pwede ko do gawa sa kulit klase. So for example na ako na padali na. So for this one, natin apply force. It can cause kanino na. So again, ang ikong shear and torsion. So kung tanaw mo direct, ano ko siya discuss kayo? Direct no good solution. Kaning mga black na arrow, muna siya si shear. Ang yung value anan niya is P divided by N. So that means shear na siya stress is shear force, I mean. So that means kung kung i-apply na load P, i-divide siya kung pila ka magkabagpupong sa iya. Ang direction niya is always opposite sa direction sa application of force. So muna siya downward application of force. Ang policies in terms of shear kani, pila sa kabuo, no.
the area. Take note, parehas lang area kanan. So, pero lalahay sila force ka na feel. So, na yung isaan na o buha nga, pinaka-stress na connector. So, therefore, ito basis sa design, kahit kung kisa ang pinaka-stress. Karon, in getting the stresses is, the force is kanino? Pinunong sa resultant force, ito ang mag-calculate, square root of fx, kanan forces along x squared. No, parang kani. Then, plus x ay fy squared. Kanan forces along y squared. Nagets niyo? Diba kung pagkuha sa resultant force? No? Ang resultant force sa isa ka certain na example ay component, ay x and y. Ani x square root, ang resultant, mura na siya, r squared equals, ang resultant equals rx squared plus ry squared. Where, kung bawalin ko siya, i-square root na nyo ang other side. So now, baon na to ang component along x, component along y. So obviously, ang x, kay kinsa naman, si torsion. Kay ang sa shear, kay wala yung x axis, no? Y naman niya. So, adi siya is ng torsion. Kaya mo yung RTX lang. Then, sa along y, isa man, duha, no? Ang shear, which is dp over n. Then, kung katong ang torsion na y direction. So, mo kung i-consider na ito, dapat same ang direction para positive sila poros. Yun ako ang where, anong mo sa inyong strength of materials, isa formula sa shear ay sa stress caused by torsion na type T R over J. Where T is the torsion or moment or twisting. Isa siya, force times eccentricity. So, natay force times E na eccentricity. Saan na nakalagyan? Pwede na kayo. So then, where force is, kung apply na itong force, then E is the distance given sa ito center of gravity. And then, si J is in this formula, square root ay summation of x squared plus y squared times A. And then, si RTX is basically y x component ni rotate ni kanin. Diba? Kani siya si blue, okay ka na. Diba na siya kanin mo niya resultant? Kaning blue. Diba na siya y component anak? Na ay component. Well, kung ano siya yung ngayon, mura na siya kanin, no? RT times y divided by r. Ato na siya pang-simplify ka na, no? TRA. So, ato i-simplify, ano siya? Ngayon na siya force na din siya. Stress. So, for the force, is natin PR over J, where R is the distance along Y. Kung X ito ipagita ha, RTX, ang atong R, diba PR over J yung mingon? Ang R is Y. Kung RTX, PR over J na, ang R kay Y, distance. Ang RTY, natay PR over J, RX na siya. Which is, ikan sa center of gravity, padulong sa X distance yung padulong kang isa ito yung pinaka-stress na connector. Kung Y pod, ganito nga, Y distance. Ito example. Example gani. So for this one, obviously, walang gana directly kung asa ang center of gravity. So kamo pa mo, calculate ng centroid. Unlike itong example na kayo na, unong raman to. Makadari kita na siya mga nasunga. Dire, umaani nila, then tunga ko nila. Maka-calculate naman na, dire sa dire. But for this case, walang nakabalo tama ang tunga niya is in terms of final na along
bar. Diba na pag-calculate ka og centroid na mo kita reference line? So assuming dire ako ang reference line. So that means kaning tulo ka area kay at 0 distance. Kuning 3a times x1 na 0 plus kaning abot pila ka area ang naibok sa kaning distance 4. So natay 4 times pila na siya ka distance gikan sa reference line 100 mm. So simplifying mag-cancel out nato ng a x bar is equal to 114 gikan sa ato ang reference line gikan diri no ani na reference line. Then now sa y bar pareha gyapon no total area is 7a gikan so karon na pod ang atong pong reference line is diri sa ubos no ani to reference line. So diri kung gikan lang sa ubos pila ka buko na igo sa 0 distance isa kuning a lang no ay 0 plus diri pila ka distance 150 pila ka igo 2 so kuning 150 times 2a sunod na po diri nga distance 2 then 150 plus 50 na tayo 300 sunod kani nga distance 2 gyapon then ang total distance sa gikan sa ubos kay 850 so kuning 450 times 2a we have dy bar na equal to 258 at 257.43 now so karon sa itong pinaka ano para makakalculate ang portion we have b times e so dapat makabalo ka pila yung measurement gikan sa atong eccentricity padulong ka applied force which is mo si e pero ang atong nabalang karon kay si x bar to get the e obviously kada to x bar dila to center of gravity kana ang ato ang e kana ang balikan na so total at 200 gikan ang reference line na 200 plus 175 so natay 375 minus the x bar para makuha ito si e nagets ninyo ano kay location sa gikan sa centroid padulong sa application sa force so we can get to 60.71 so natay torsion karon again kung kani is naka-kilonewton si 140 therefore ito i-convert into meter so si 260 mm na mo ni point 26071 meter para ang atong portion is naka-kilonewton meter pero kung mas comfortable mo sa newton mm wala problema as long as uniform yung unit and then now to get this one kaya naman yung million na value kung mag-year over day wherein ako i-calculate si summation of x squared plus y squared. Summation of x squared plus y squared is tanan x distance gikan sa centroid padulong sa kung asa to nato ang mga connector. For example, di ba na si centroid na to ani so mag-start ta ka dumaramay ka line ng x diri nga line o kanina line ang isa ka line tulo ang naiko no gikan sa tong centroid dali tong centroid na diri nga line padulong diri pila ni ka distance x bar gikan to ka centroid ani na kita
Kaning actual load, ang Morris is kabalik. So therefore, the upward means na ganipod, pag-rotate ani paana, upward na pod. Upward na pod ang kaning torsion, upward pa gid ang shear. So therefore, kung tanaw na to, pinaka-label kay si 4 no compared ka 1. Kita mo na to, pinamay x distance ani niya minus ganit 450 minus 257 pinara 100 lapin. Unlike ani to 198 193. In that case is basta ko give me distance pa ng 4. So we can now identify that the most stress kay si 4 no si fastener 4. Kay same yung direction ni RTI. Okay? So okay na tani na kani siya ang pinaka-stress. So for fastener 4 mo yung distances. Gikan kang kani padulong dira katong 200 minus 144 ano siya si 85. Ano yung distance ha? Kani yung distance. Then padulong gikan kang CG padulong sa iya kay si Y bar 57. So muli yung mga distances gikan kang center of gravity. No, kasi kung otherwise ano siya si X4 o si Y4. So now we can calculate three forces. Si shear, then dito ka component ni torsion. So si shear, dali na kayo, no? T over N naman. So kay torsion, ito calculate, which is tayo formula, no? Kani T times the R, itong RTX, kasi Y. Divided by the summation of X squared plus Y squared. So, direct substitution, ang ato ang torsion, kahit kung mag-obtain ginang P times E, na nakakali siya is naka-kilonewton meter. I-times na to of 1 million, kaya di ba ito na-obtain din is naka-mm squared. So, para dapat uniform, i-convert na to sa kilonewton meter ka, Newton, mm. So, di ba i-times na to of 1 million. Then, times pina si Y bar, ay Y4, 257. Naka-mm gapon, so doktora nga. Divided by, itong na-obtain na to earlier na summation of X squared plus Y squared, na naka-mm squared. Ang answer dapat ang gawas is naka-Newton. You can convert this into Newton, pero pwede rin gapon, walang Newton na inyo ang answer. Same process with the RTY. Pero, X na ato ang Newton direct. So, kanira yung ilisan, no? Sa duha ka formula, kanira yung ang ilisan. So, na natin component ni torsion, karon, you can directly substitute this one para kang. So, kung kilonewton mo yung gamit din, so kilonewton po yung paggamit ko din yung mga process. Pero kung kaling newton yung isubstitute din para sa resultant, kaling si 140, kilonewton di mani. So, i-times na to ito, na 1,000 para may mo newton. So, dapat as long as uniform na mo sa unit. So, we have along Y. Isa may along Y. See? P over N of the top Y component ni torsion, no? Si, para kasi na 4. Pila kaya Y component? Ani? 13. So, what is siya? Si P over N. So, 140 divided 7 plus ani? Squared. Plus the RTX, yung X component kay 39. So, to get that one, so i-add, then get the square root, then makakuha ta of resultant. Pero ang giingon kay determine the shear stress. So, kasi formula sa stress, force divided by the area. So, nakuha naman tao force, the resultant force. I-divide na ito karon sa area. Pero itong area is, natagan ta of diameter sa bolt. Sa area sa bolt, I d squared over 4. Diba? Dahil yung circle, circle na itong bolt. Kasi, tagan ko yung area sa aking plate. Ang area nga kung gamitin sa force over area kay isa man yung pinaka-stress. See? Bolt. No, si 4, which is bolt 4. So, ang bolt itong value of area. So, bottom atong area gamitin kay ni. Pero, since itong area is naka-mm, di ba sa 20? So, therefore, itong force kay kung mm kasi pares niya si Newton. So, dapat kani is converted into from kilonewton to Newton. So, force divided by the area nga pi d squared or pi over 4 times diameter sa bolt squared. Answer dapat kay naka 58. So, muna din po ato ang shear stress. So, sunod pa rin nga discussion yung para kang bearing type. So, that will be part of your base. Sa stream. Procedural lang kayo siya, no? Pero sayo siya. Sayo na siya. Ilan rin yung memorize yung T times R.
estimation of expert class Y sir.